Isang nakababahalang post ang kumakalat ngayon sa social media. Mga bagaheng hindi nakukuha. Aba, isipin mong ibinebenta lamang sa halagang 125 pesos. Totoo ba ito o panibago na namang modus ng mga manloloko? Ang sagot, inyo pong tutukan. Sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ayan. 4 na taon ng online seller at supplier ng mga luggages si Maricar. At kahit pa panahon ng pandemya, nung siya ay magsimula, nakita niya na papatok ito at tatangkilikin ng marami. Start po ako May 2020, so pandemic days po siya. Sobrang lakas ng online selling that time. And then, after maybe 2023 po, so nag-start na kami mag-open ng maliit na bodega sa Valenzuela. Then nilipat po siya dito sa Pande. May supply po sa Divisoria, Baclaran. Meron din po kami sa Visayas po. Meron din po sa part ng Isabela. Naging makinarya niya sa paglago ng kanyang negosyo ang online or live selling na ginagawa niya halos araw-araw. Dito kasi mas siguradong kikita sila. Bagamat ang tradisyonal na paraan pa rin ang madalas niyang gawin tulad ng pagpunta sa Divisoria at pagkausap sa ilang mga establishmento. Mas nagiging madali ang paggamit niya ng internet para maabot maging ang mga nasa malalayong lugar. First 2 years okay siya, so malakas siya. 6 digits, ganon, sa online selling. Pero pag sa deliver na kasi, medyo humihina siya. Kasi, di ba, hindi na po pandemic, so hindi na masyado nakakalabas yung mga tao. So, lahat na pumupunta sa, sa Baclaran, ganon, doon na sila namimili. So, mahina kapag i-deliver mo siya compare po sa online. Hindi siya daily po yung deliveries. Meron ding time na kahit December siya, mahina talaga siya. Hindi siya daily yung delivery. Pero meron din naman pong malakas. Gawa ko, ako po mismo naghahanap ng mapagsusuplayan, pupunta sa Baclaran para maghanap ng customer, ganon. And then, for online selling naman, yun, maghahanap ng live seller, ganon. And then, resellers po. Ginagawa ko maghanap ng reseller na magbibenta sa akin online din. So, parang ako na lang magbibigay sa kanya ng item, tapos siya bahalang bumenta, akin yung item po. Sa tagal na sa merkado, batid niyang bahagi ng kanilang pagbebenta online ang mga mandarambong at manloloko na kumakalat ngayon sa social media. Mainit ang dugo niya sa mga kawatan sa SOCMED, lalo na't kalaban nila ang mga ito sa kita at tiwala ng mga parokyano online. Naisip ko na syempre bakit hindi sila lumalaban ng patas, diba? Kasi hindi naman natin alam kung paano kinita ng buyer yung pinambili niya na item na yun, tapos ganun yung darating hindi siya okay, hindi magamit. Actually ako ang ginagawa ko, nagsisend lang po ako ng proof ng mga online transaction ko, yung mga pinadeliver ko po by Lalamove, mga dinideliveran ko na customer like sa Divisoria po. Tapos, sila na po bahala kung makikipag-transact sila sa akin or hindi. So, hindi ko po sila pinipilit, ganun. Choice nila. Ang pagkalat ng mga manloloko sa cyberspace, talamak na. At unti-unti na nating nasusubaybayan sa social media. Tulad ng viral post na ito, kung saan gamit ang pangalan ng isang ahensya, nag-aalok sila ng mga produktong bagsak presyo. Totoo ba ito? Sa post makikita ang ilang mga bagahe na ipinagbibili sa halagang 125 pesos lamang. Bargain na bargain talaga. Marami pa nga ang agad na nagkomento kung paano nila makukuha ang nasabing magandang offer. Kung susuriin, makikita sa post na isang link ang kinakailangan puntahan para ma-avail ang produkto. Pero pinaka-catch dito, ang link nito, phishing links lamang kung saan kukuhanin ang ilang detalye mo tulad ng login credentials at credit card number o bank account number. Ang mga modus na ito ang pinangangambahan ng legit seller na tulad ni Maricar. Dahil alam niyang ang mga ganitong offer talaga namang too good to be true at
pasasakayin ka lamang. Actually, hindi naman talaga totoo po yun eh, di ba? Kasi wala namang maletang in-auction sa NAIA. So, for only 125, may maleta ka na. So, wala pong ganon. Kasi dito, magkano na po yung maleta? Bargain pa, nasa 500 plus, ganon. So, pag mga ganon po kasi dapat hindi na nila pinapaniwalaan. Everything happens behind the screen eh. So, may anonymity na factor. So, hindi natin sure. Hindi tayo sure kung sinong kausap natin, kung legit ba itong source natin. With the technology ngayon, lalo na may AI, nakaka-create ng mga bogus or fake accounts, mga email address na phishing sites pala yun. So, kailangan yung mga individuals, ang mga natin, kababayan, maging mas mapanuri, mas mapamasid, at mas cautious sila sa kanilang behavior. Mahilig sa mura, sale at kung ano-ano pa. Kung saan maaring makatipid, doon naengganyo ang ilan sa atin. Kaya madalas, hindi nahahalata ang peke sa tunay na post sa social media. Ngayon, with the advent of technology, of course, mas accessible kasi, mas may offer na convenience ang mga online platforms ng pagbebenta, selling, and other communication na needs for people. Kaya ang mga individuals also, because of the accessibility, comfort from the homes na sa bahay lang sila bumibili, walang traffic, hindi na kailangan pumunta somewhere. So, mas may that can influence yung behavior nila to shift to buying online. Tendency ng isang individual to look out for mga kung saan sila mas makakatipid, especially kung ang times ay medyo challenging financially sa isang individual, lalo na yung may mga financial problems or financial concerns. So, ang tendency always is to, of course, save up. Kung saan tayo makakamura, ay doon tayo. So, in an individual's mind, kino-compute na niya yon, magkano ang maaaring masisave, magkano ang maaaring iipon, for example, kung bibili sila ng mas mura. So there is always that need kasi natin as an individual. Depende din kasi ito sa emotional state ng isang individual. Kung siya ay under financial distress, kung siya ay anxious, kung siya ay stressed out sa mga pangyayari, itong mga emotional and psychological states na ito, makaka-apekto siya sa ating brain, sa ating cognitive function. So kung tayo ay under a lot of mga emotional stress, ay nawawala ang ating logical or thinking brain, kung kaya't mas nangingibabaw yung ating emotions, at nakakagawa tayo ng mga decisions na hindi masyadong pinag-iisipan, mali-mali ang ating judgment, lalo na pag we are under a lot of stress. Ayon sa PNP-ACG, nakikita nila ang pagtaas ng ganitong mga kaso ng social engineering sa tuwing nagpapatrol sila online. At kadalasan, mga dummy account ang ginagamit ng mga ito, kung saan kinokopya nila ang pangalan ng ahensya at gumagamit ng logo para sa profile picture. May nare-receive kami ditong report and request din po. Kami po yung nag-request for takedown ng mga clone na mga websites na ito, and also po nag-request kami ng takedown ng mga posts na rin nila. And also, kung meron man pong nabibiktima, kami po yung nag-a-assist doon. Kaya paalala po ng PNP Anti-Cybercrime Group, huwag po tayo basta maniwala doon sa mga offers ng mga nagpo-post sa online. Kasi po, yun nga, gumagamit lang po sila ng mga dummy accounts or clone na mga accounts para po makapanloko ng kapwa. And also po, maging mabusisi po tayo, mag-legit check po tayo bago tayo makipag-engage sa kanila. Patuloy nilang paalala na maging mabusisi sa mga nakikitang ganitong klaseng promo online dahil target na mga kawatan na hindi lamang mahulog ang inyong loob sa offer, kundi makuha mismo ang inyong pera na walang kahirap-hirap. Yan po talaga yung ginagawa ng mga cybercriminals na ito. Nagpapalit-palit sila ng pangalan, and also po, pag na-take down natin, gumagawa na naman ng another account para makapanloko, since yun po yung tinatawag nating social engineering. Inaalam po nila, pinag-aaralan po nila kung ano pwede nilang gawin para makapanloko, and also po para makapangbiktima ng ibang tao or kapwa nila. And also po, ang pwede nating gawin is
mag-report po tayo sa mismong social media platform. Ito po yung tinatawag nating mass reporting. Since po kami dito sa PNP Anti-Cybercrime Group, araw-araw naman po kami, halos minuto-minuto, nagkakanta kami ng cyber patrolling. Kaya nakikita namin yung sites na ito and then nire-request namin for takedown. Though humihingi din po kami ng tulong sa mga kababayan po natin na kung meron man silang makikitang mga sites na ito or mga accounts, maaari din po nilang i-report sa mismong platform or i-report nila po sa amin para maiwasan din po nating mabiktima yung ibang kababayan natin. Sinubukan naming hingin ang panig ng NAIA ukol sa nag-viral na ads sa social media. Ngunit hindi sila makapagbibigay ng anumang panayam dahil sa kakulangan ng oras na kanilang tagapagsalita. Ngunit nagpalabas na sila ng abiso sa kanilang official Facebook page na nagsasabing ang post na ito ay walang katotohanan at mapanlinlang lamang. Hindi umano sila nagsasagawa ng mga auction o nagbebenta ng mga abandonadong bagahe. Hiningi nila ang kooperasyon ng madla para mai-report ang mga ganitong posts at pages. Mariin nilang paalala na maging mapagmatsyag ang lahat sa ganitong klase ng panluloko. Again, protection pa rin is very important. So doon tayo sa prevention strategy. Awareness is very important na may mga ganitong nangyayari online. Kung ano ba yung mga techniques na ginagamit. Kasi sometimes ang mga technique nila, it's really meant to manipulate us. You may sense of deceit, manipulation, at kinukuha nila, target kasi nila yung vulnerability natin na itong mga vulnerable factors like kasi nga may financial gain, siguro kailangan to fit in, we feel lonely, kaya mas yung iba kinukuha yung mga personal info, data. So kailangan aware tayo. Prevention pa rin is very important. Malawak ang naaabot ng ating teknolohiya. Hindi na lamang ito nagagamit sa kabutihan o pag-unlad, ngunit nagagamit na rin ito para makapanlinlang o makapanlamang ng kapwa. Huwag nating hayaan na ang mga manloloko sa cyberspace magtagumpay sa kanilang mga masamang balak. Dahil tulad ng palagi naming paalala, baon dapat natin ang kalaman at katalinuhan na suriin ang totoo sa ating nakikita sa social media. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.